Sa mga nakikinig po ng kwento ni Marcus, heto na po ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa anak ni Manang, ay naobliga tuloy itong magpaalam kay Tita Romina upang mabantayan at masamahan ang kanyang anak sa hospital. Pinayagan naman ito ni Tita Romina. Sa katunayan, ay binigyan pa nga siya nito ng extra pera para tulong na rin daw sa anak niya. Labis-labis naman ang pasasalamat dito ni Manang at halos maiyak pa nga ito dahil malaking tulong daw talaga yon sa kanyang anak. Sobra naman akong napahanga doon kay Tita Romina sapagkat hindi lang pala ito basta maganda at sexy, kundi may mabuti rin pala itong puso. Kung sa bagay, tinanggap nga ako nito ng walang pag-aalinlangan, di ba? Bukod doon ay tinulungan pa upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kaya naman hindi maitatangging may mabuti talagang puso ito, lalo pa sa mga katulad kong nangangailangan. Sa pag-alis ni Manang, ay dalawa na lamang kami ni Tita ang naiwan sa kanilang bahay. Madalang ko lang naman siyang makita, sapagkat kadalasan ay busy ito sa business nila. Samantalang ako naman ay busy rin sa paglilinis at pag-aasikaso ng bahay nila. Paminsan-minsan ay tumatawag din sa akin si Clyde upang kamustahin ang lagay namin sa bahay. At gaya ng naipangako ko sa kanya na hindi ko pababayaan ang mami niya, ayun nga ang ginawa ko. Kaya nga ako ang nagluluto at nag-aasikaso ng mga bagay na kailangan ni Tita. At kung minsan pa nga, ay ako na rin mismo ang nagpipresentang mag-drive para sa kanya. Nahihiya naman sa akin si Tita kapag dinadalan ko pa siya ng pagkain niya sa kwarto. Kung kaya't, hinihintay ko na lang siyang lumabas upang maipaghanda ko ng makakain niya. Malaki ang bahay nila Clyde. Magara at maraming mga mamahaling kagamitan. Ngunit ang pakiramdam ko ay nalulungkot ako sa bahay na yon. Marahil ay madalas ay mag-isa lamang ako doon. Maaari ko namang gamitin ang mga appliances nila tulad ng TV. Ngunit ni minsan ay hindi ko yon pinanooran. Maliban na lang kung kasama ko si Clyde na manonood. Sa totoo lang, ay kahit maliit at gawa lang sa pinagtagpi-tagping yero ang bahay namin, ay hindi ko yata magagawang ipagpalit yon sa magarang bahay nila Clyde. Samantalang kahit ganun lang ang bahay namin, ay masaya naman kaming sama-samang nakatira doon. Sabay-sabay rin kaming kumakain, kahit pa ano lang ang aming ulamin. Minsan ay hindi ko yun nakita sa bahay nila Clyde. Madalas kasi ay mag-isa lang na kumakain si Clyde. At minsan ay hindi ko pa nakitang nagkasabay sila o nagsalo na kumain ng mami niya. Tuloy ay naisip ko na kahit pala gaano kayaman ang kaibigan ko at kahit gaano karaming mga gadget ang mayroon nito, ay mas maswerte pa rin ako. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay kasama ko ang pamilya ko. Hindi tulad niya, na magkasama nga sila ng mami niya sa iisang bubong, pero madalang naman sila kung magkita. Bigla ko tuloy na miss ang aking pamilya. Sila nanay at tatay na walang ginawa kundi magbiruan sa isa't isa. At ang aking mga kapatid na sobrang kukulit. Nang mga sandaling yon ay nasa terrace ako habang nagmumuni-muni. 9:00 na pala ng gabi. Ngunit wala pa rin si Tita Romina. Kaya naman napagpasyahan ko munang hintayin siya sapagkat alam kong hindi rin ako makakatulog habang hindi pa dumarating ito. Subalit hindi nagtagal ay narinig ko na lang na tila bumukas ang gate.
At nang silipin ko yon, ay nakita kong pumapasok na ang sasakyan ni tita. Lumapit agad ako dito upang salubungin sana siya. Ngunit nagulat na lang ako nang pagbukas ng pinto ng sasakyan niya ay bigla itong napayakap sa akin. Sabay sabing, "Gising ka pa pala, Marcos. Bakit hindi ka pa natulog? Gabi na ya." Hinihintay ko pa po kasi kayong dumating, tita." Tugon ko naman dito. "Ganun ba? Ang sweet mo naman." Pahayag nito na inilapit pa ang bibig sa mukha ko. Dahil doon ay naamoy ko naman na tila nakainom ito. Kung kaya't inalalayan ko na siyang makapasok hanggang sa maihatid sa kwarto niya. Pagdating sa loob ay nagpaalam na ako dito. Ngunit nang papalabas na ako ng pinto, ay nagulat na lang ako nang bigla akong tawagin nito. "Marcos, pwede bang pakibukas yung zipper ng damit ko sa likod? Hindi ko kasi maabot eh." Utos nito. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang gagawin. Bukod kasi sa kinabahan ako, ay para bang bigla na lang may kung ano kong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Ganun pa man, ginawa ko pa rin naman ang gusto ni Tita Romina. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pumwesto sa likod niya upang buksan ang zipper ng suot niya. Tila nanginginig pa nga ang aking kamay nang dahan-dahan kong ibaba yun. Napakakinis ng balat ni tita, na para bang labanos ito sa puti. At ang katawan niya ay tila ba modelo na ni konting taba yata sa katawan ay walang bakat. Sa ito din niyang yon ay hindi mo siya makikitaan ng anumang kulubot sa balat. Kaya talaga namang napahanga ako sa kanya. "Nabuksan ko na po, tita. Ayos na po ba?" Tanong ko sa kanya nang mabuksan ko na ang zipper ng damit niya. Imbes namang sumagot, ay hinubad nito ang damit niya sabay humarap sa akin. At dahil sa ginawa niyang yon, ay halos matulos naman ako sa aking kinatatayuan. At ramdam ko na ako'y pinagpapawisan. Lumapit sa akin si tita. At nagulat ako nang halikan niya ako sa aking labi. Hindi ko naman alam nun kung ano ang gagawin. Dahil first time na nangyari sa akin yun. Pero imbes na padagilin si tita sa kanyang ginagawa sa akin, ay sinabayan ko lamang siya. Sapagkat ang totoo ay nagustuhan ko rin yun. Hindi naman nagtagal ay binuhat ko na si tita at inilapag sa kama niya upang makapagpahinga na sana. Alam ko kasing nakainom lang ito at ayoko namang pagsamantalahan ang kalasingan niya. Kaya naman nagpaalam na ako dito upang lumabas na sana. Pero imbes na payagan ay pinigilan pa ako nito. Sabay hila sa akin sa kama niya. Nang mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil pa. Hinayaan ko na lang si tita na gawin niya ang nais sa akin. Tutal naman ay gusto ko rin yun. Kaya naman sa bawat galaw ng katawan ni tita ay sinasabayan ko lang yon. Hanggang sa mag-init na ang buo kong katawan at umabot kami sa kalangitan. Grabe! First time na mangyari sa akin yon. At talaga namang hindi ko maipaliwanag ang sayang hatid nun sa buo kong katawan. Nakakapanlambot din ang ginawa namin yon ni tita. Kung kaya't hindi ko na namalayan na maging ako ay nakatulog na rin sa kama nila. Nagising na nga lang ako nang biglang tumunog ang cellphone ni tita. At nakita kong si Clyde pala ang tumatawag. Napabalikwas naman ako ng bangon nang maalala ang aking kaibigan. Bigla ko tuloy naalala na hinabilin nga pala niya sa akin ang kanyang ina
na huwag ko itong pababayaan. Ngunit ano itong nagawa ko? Ako pa ang nagsamantala sa kanyang mami. Paano na lang kung malaman niya to? Ano na lang ang mukhang maihaharap ko sa kanya? O baka nga, isumpa pa ako nito. Kaya naman ang araw na yon ay kinausap ko si Tita Romina upang humingi dito ng tawad. Sinabi ko rin sa kanya na handa kong tanggapin kung ano man ang parusang ipapataw niya sa akin. Ngunit imbes na magalit siya sa akin, ay natawa pa ito sa sinabi ko. Ano ka ba, iho? Ayos lang yun, no? Ang totoo, nagustuhan ko nga yung ginawa natin kagabi eh. Kasi ang tagal na rin ng huli namin ginawa yun ng asawa ko. Kaya salamat ha, nadiligan mo yung natutuyo kong bulaklak. Pahayag nito. At saka kung kinakatakot mo na baka malaman yun ni Clyde, huwag kang mag-alala, walang makakaalam nun. Dagdag pa nito. Dahil sa sinabi niyo ni tita, ay tila napanatag naman ang loob ko. Subalit hindi ko inaasahan na gagamitin niya ako bilang panakipbutas sa pangungulila sa asawa niya. Kaya ilang beses rin na may nangyari sa amin ni tita bago bumalik si Clyde galing Hong Kong. At buhat nun ay akala ko ay titigilan na niya ako. Subalit mali pala ako. Dahil kapag may pagkakataon ay inaaya pa rin ako nito. Wala naman akong nagawa nung mga panahon na yon. Dahil natatakot ako na baka kapag hindi ko ito mapagbigyan, ay isumbong na lang niya ako sa anak niya. Kaya naman sa tuwing kakailanganin niya ako, ay palihim akong pumapasok sa kwarto niya upang makipaglaro dito ng apoy. Pagkatapos namang may mangyari sa amin ni tita, ay bibigyan ako nito ng pera para daw may ipanggastos ako sa pag-aaral ko. Hindi ko naman tinatanggihan yon. Bagkos ay ginamit ko ang pagkakataong yon para makatapos ako ng pag-aaral. Hindi naman nagtagal ay bumalik na sa Pilipinas ang daddy ni Clyde. Nang kaya't natigil na rin kami ni tita sa maling ginagawa namin. Tinupad naman ni tita ang ipinangako niya na walang makakaalam sa sikreto namin. Kaya naman labis akong nagpapasalamat sa kanya. Kahit pa ang totoo ay nagigilty na talaga ako. Lalo pa kapag nakakaharap ko ang daddy ni Clyde. Ganun pa man, para sa kabutihan ko, ay kinalimutan ko na lang ang namagitan sa amin yon ni tita. At imbes na magpa-apekto, ay nagpatuloy na lang ako sa pagtatrabaho sa kanila. Total naman ay ilang buwan na lang din ay makakatapos na ako. At sa pagtatapos kong yon, ay alam kong doon pa lang ako makakawala kay Tita Romina. Noong una, hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin sa kaibigan ko ang namagitan sa amin ng mami niya. Ngunit sa bandang huli ay narealize ko rin na mas mabuti na rin siguro na ilihim ko yon. Nang sa ganon ay hindi kami magkaproblema. Ayoko kasing masira ang pamilya ni Clyde, lalo na ang relasyon ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Isa pa ay ang pangyayari sa amin yun ni tita ay wala namang ibang kahulugan sa kanya, kundi mairaos lang sa akin ang pangungulila niya sa asawa. Oo, aaminin ko na kahit papano ay nagkaroon na rin ng puwang sa puso ko si Tita Romina. Ngunit sa sitwasyon naming dalawa, ay alam kong dapat nakalimutan ko na lang yon at ibaling na lang sa iba ang nararamdaman kong yon para sa kanya. Kaya naman nag-move on na lang ako. Kahit pa ang totoo ay wala naman kaming naging relasyon. Kaya simula nun ay nagpaalam na ako kila Clyde at pinili na lang na mamasukan sa iba
upang maipagpatuloy pa rin ang aking pag-aaral. Dahil naman sa ipinakitang kabutihan at kabaitan ni Clyde sa mga magulang, ay inilipat na rin siya nito ng paaralan. Kung kaya't hindi na kami nagkasama pa. Ganun pa man, kahit na nagkahiwalay na kaming dalawa, ay nanatili pa rin naman kami nitong magkaibigan. At ang pangyayaring naganap sa amin ng mami niya ay itatago ko na lang at hinding-hindi kalilimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.